lang siyang mag-isa sa buhay. Meron ba? Wala, di ba? Kasi gusto natin na lagi tayong merong kasama. Amen po ba? Gusto natin na lagi tayong merong kasama. Na, example lang po. Di ba? Na-experience nyo po ba to? Yung pupunta ka lang sa isang lugar, kailangan meron ka pang kasama. Di ba? Minsan hindi tayo makaalis nang wala tayong kasama yan, di ba? So, ayun. Kasi, isa sa gusto natin is, lagi tayo na gusto natin meron tayong napagsasabihan. Gusto natin na meron tayong laging, kumbaga, ano yun? Meron tayong laging kasama na yun yung lagi natin kausap. At alam niyo po, sa atin is, di ba, kapag ka meron po ba kayo nakita na gano'n or na-experience nyo din na kapag ka bibili lang sa tindahan is, samahan mo nga ako bumili. Di ba? Samahan mo nga ako doon, may pupuntahan lang ako. Samahan mo nga ako sa bayan. Di ba? So, lahat is, kaya nga meron tayong mga circle of friends. Kasi ayaw natin na tayo lang mag-isa. Amen po ba? Ayaw natin na tayo lang mag-isang umaalis, tayo lang mag-isang lumalayas. Ayaw natin na tayo lang mag-isa. Kaya po, di ba? Kaya nga meron tayong mga kaibigan at kaya meron kayong mga asawa ngayon kasi ayaw nyo na mag-isa lang sa buhay. Tama ba po doon? Amen. Di ba po, sabi nga po, di ba, sa Genesis, ayun. Sa Genesis chapter 2 verse 18, matapos ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. So, dito po sa may verse po na ito po ay nandun po tayo sa tayo. So, nandun po sila sa Garden of Eden. Eden cheese. So, nandun po sila sa Garden of Eden at ang Diyos lang po doon at yung si Adan, yung nilikha niyang tao. At sa verse 19 po, makikita po natin doon na
ng mag-isa. Pero, di ba nararamdaman natin yun? O ako lang? Ako lang? So, di ba, minsan nakakaramdam tayo na parang mag-isa lang tayo. Pero ito po yung gusto ko pong i-share sa atin ngayong oras na ito. Ready na po ba lahat? Amen. So, ngayon po, ang pag-aaralan natin, yun. Pakibasa nga po. Hindi ka nag-iisa. Alam niyo po na sa atin is hindi naman talaga tayo nag-iisa. Amen po ba? Pero minsan, bakit natin yung nararamdaman? Kasi meron parang kulang sa atin. Diba? Kapag nasaktan tayo, piling natin tayo na lang mag-isa. Kapag iniwan tayo, piling natin is parang wala naman akong kakampi dito. Parang ako na lang mag-isa lagi. Diba minsan, sa buhay natin kapag napapagalitan tayo, lagi na lang natin sinasabi na lagi na lang ako. Pero lagi po natin tandaan na hindi tayo nag-iisa. Amen po ba? Amen. So, bakit po? Kasi po, dahil sa panahon na akala natin na hindi tayo nag-iisa, nandiyan ang Diyos para sa atin. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Parang inaantok na kayo. Okay na tayo? So, kaya nga po, di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng achievement sa buhay. Kaya tayo nagtatagumpay sa buhay kasi hindi tayo nag-iisa, sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaya tayo nakapagtapos, kaya meron tayong trabaho ngayon kasi dahil yan sa Panginoon. Amen po ba? Siya yung source ng lahat. Amen po ba?
Sabi po dito, so bago po yan ay, di ba, nagpalabunutan sila, itinapon siya sa dagat, at kinain siya ng dilis, at nandun siya ng 3 araw. So, kinain po siya ng malaking isda, at nandun siya sa loob ng malaking isda ng 3 araw. At sabi po dito, ngunit sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga pinapasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito, aabutin ng 3 araw kung ito ay kanyang lalakad. Kung ito ay lalakarin. So, nakapunta naman siya dun eh. Nakapunta siya doon. Pinahayag niya kung ano yung pinapasabi ng Diyos sa bayan ng Ninive. At nagsisi naman yung mga taga Ninive at ito'y pinatawag ng Panginoon. Ano po yung gusto natin makita dito? Na kaya naman natin, di ba? Kaya naman natin sumunod sa Panginoon. Kaya naman natin gawin kung ano yung bagay na pinapagawa ng Diyos. Ang hindi lang natin kaya. Ang hindi lang natin. So, kaya lang hindi natin kaya kasi natatakot tayo. Kaya lang hindi natin nakakaya kasi meron tayong duda sa sarili natin. At alam niyo po ba na isa sa bagay na pinakamahirap kalaban sa pagsunod sa Panginoon ay yung sarili natin. Amen po ba? Na napakahirap kalaban ng sarili natin kasi nandyan yung talaga ba, susunod ba ako, paano na yung ganito, paano na yung ganyan, ano yung masasacrifice ko. Pero alam niyo po, sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi tayo mawawalan kundi magkakaroon pa tayo. Amen po ba? At meron pa pong isa, kwento sa Bible na alam ko din na kilala niyo. So, kilala niyo po ba si Gideon? Yes. Amen. Siya yung pinakamatapang, di ba? So, alam niyo po, bago ko po i-share yung kay Gideon, so, kunin po muna natin yung background niya. So, kaya po siya ay isang example is dahil po matigas yung ulo ng mga Israelites, so, naging ano po ulit sila, kumbaga nasakop ulit sila ng mga Midianita. At dahil sa pagsakop ng mga Midianita, so pinapahirapan sila, kinukuha sa kanila yung mga hanap buhay nila, at ito po yung mga sumunod. Muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. So, walang magawa ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang pagdaig ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap ng mga Midianita, dumating sa obra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas na buhat sa angkan ni Abiezer. So, pakibasa nga po ito. Ay, wait lang.
para. So, alam niyo po, isa sa pinaka huwag natin katakutan yung mag-share ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. Isa sa bagay na huwag natin katakutan ay yung ipahayag kung gaano yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Kasi kung yung kung yung chismis nga nababalita, nakakaabot sa ibang barangay, paano ba kaya yung sa
nagtanong ulit sila, ay meron pong isang tumayo. Ito po, basahin po natin. Ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang Pariseo, guro ng kautusan at itinagalang ng buong bayan. Inuutos niyang ilabas muna ang mga apostol. Kaya't ganito ang payo ko, huwag ninyong pakialaman ang mga tao ito. Hayaan ninyo sila kung ang kanilang plano o kilusan ay may
dapat kang purihin, O Diyos. Karapat dapat kang sambahin. Hallelujah. Sa oras